Praise the Lord, isang mapagpalang gabi po sa aming mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo at naway nasa mabuti po ang inyong kalagayan. Kaya sa panibagong content po na aking ipaglilingkod sa inyo, dito lamang po yan sa PMCC Karamuan. To God be the glory. Kaya sa mga pagkakataong ito, samahan niyo po ako sa pinakamagandang content po na aking ipaglilingkod sa inyo. At yamang merong nalalapit at parating na masamang panahon, aking pong bubulayin sa inyo ang salita ng Diyos. Paano natin paghandaan ang darating na masama na panahon? Maaring abalang-abala po kayo sa mga paghahanda. Ang iba naghahanda ng mga pagkain. Ang iba ay nag-prepare ng flashlight. O yung iba naman ay tinatalian nila ang kanilang bahay. Lahat po yan ay mga mabuting paghahanda po. At sa gabing ito at sa mga pagkakataong ito, ay nais ng Diyos na bigyan kayo ng mensahe na siyang tamang at pinakatama na paraan kung paano natin paghandaan, mga kababayan, ang parating na masama na panahon. To God be the glory. At ang isa sa tamang paraan ng paghahanda sa parating na panahon, una, dapat nating harapin ito na may kalakip na buong pagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi sa Jeremiah 17 verse 7, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Pag hindi ito ang ating damdamin, pag wala ito sa puso natin, ang buong pananampalataya sa Panginoon at pagtitiwala sa Panginoon. Kung ikaw ay umasa lamang sa iyong kalakasan, sa iyong karunungan, o di kaya'y kayamanan, mga kababayan, maaring mapapahama ka pa rin. Kaya sabi ng salita ng Diyos, dito sa teksto na aking binasa, ang sabi, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang nais ng Diyos na sa buong sambayan ng Pilipino, bawat pamilyang Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao, ito ang tamang paghahanda. Ilagay ninyo sa inyong puso, ilagay po ninyo sa inyong buong pag-iisip ang buong pagtitiwala sa Diyos na dakila, sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. To God be the glory. Praise the Lord. Kaya sabi sa aklat, ayon sa aklat ng Kawikaan chapter 3, verse 5, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Praise the Lord. Napakaswerte, napakapalad natin kung ang ating buong pagtitiwala sa Diyos. Pag sinabing buo, walang paghahalinlangan yun. Buong puso, buong lakas, buong pag-iisip ang ating pagtitiwala sa Diyos. Pagka sa Diyos tayo nagtitiwala, ibig sabihin, sa Kanya lang tayo umaasa. Hindi malulugod ang Diyos kung tayo magtiwala
sa ating sarili. Kung tayo magtiwala, kanino mang tao. Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Sa Jeremiah 17 verse 5, sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Tingnan nyo ang mga tao na ang kanilang pagtitiwala ay sa tao, sa kanilang pinuno, sa kanilang leader. Kinikilala nilang Kristo. Kinikilala nilang Diyos ang kanilang leader. Ano ang nangyari sa kanilang pananampalataya? Kapahamakan yan at kabiguan. Ang pagpapakilala ng isang leader na siya ay Diyos, na siya ay Kristo, malaking kataasan yan, malaking kasinungalingan yan, mga kapatid at mga kaibigan. Kaya yung mga ganyang tao, ibabagsak sila ng Panginoon. Ano ang nangyari sa isang leader ng isang relihiyon sa ating bansa? Ibinagsak sila ng Panginoon. Nariyan sila sa bilangguan. Mismo ang batas, ang gobyerno ay naging kalaban niya, ang batas ng Republika ng Pilipinas. Bakit? Dahilan sa kanyang maling katuruan at doktrina at pananampalataya. Hindi pwedeng magiging matuwid, magiging banal ang pamumuhay ng isang tao, ng isang leader, pagka mali ang kanyang katuruan, mali ang doktrina ng kanyang relihiyon. Ang kataasan, sabi ng Panginoon, ang mga nagmamataas, kanyang ibabagsak. Kaya ang kanyang pagbagsak, dahil sa kanyang kataasan, isipin mo, aagawin mo ang pwesto ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi mo yan? Wala ng Diyos sa langit na makapangyarihan sa lahat. Ando na sa Davao. Isipin mo yan? Nasa bilangguan. Meron daw sakit sa puso. Isipin mo yan? Nagkakasakit ba ang Diyos? Meron ba Diyos na nagkakasakit? Kung Diyos ka, pagalingin mo sarili mo. Dapat hindi ka tatablan ng sakit ng anumang mga bagay. Bakit? Diyos ka. Ibig sabihin, hindi ka Diyos. Gumising kayo. Kayo na mga napaniwala ni Apollo Kibuloy. Gising kayo. Hindi Diyos yan. Kaparusahan ang iyong mapupuntahan kasama ng leader nyo. Walang hanggan na kaparusahan ang mararanasan nyo. Dito pa nga lang, sa batas ng tao, napapahiya na siya. Bakit? Mali ang aral. Mali ang kanyang pananampalataya. Kaya hindi lahat ng pagtitiwala sa Diyos ay nagbubunga ng tagumpay. May pagtitiwala sa Diyos na nagbubunga ng kabiguan, nagbubunga ng kapahamakan, nagbubunga ng pagkabagsak. Maraming mga taong naniniwala sa Diyos. Maraming mga taong sumasampalataya kay Kristo. Tanong, pagharap nila kay Kristo, kikilalanin kaya sila? Ligtas kaya sila? Yung pananampalataya na ipinapangaral ng mga kapapahan, yung pananampalatayang ipinapangaral ng bulaang anghel, may kaligtasan kaya sila? Pati ang mga nagsisampalatayan sa kanila, wala silang kaligtasan. Kabiguan ang mararanasan niyo. Ngayon, ano ang pagtitiwala sa Diyos? Ano ang uri
ng pagtitiwala sa Diyos at pananampalataya sa Diyos na talagang maswerte, mapalad, o tagumpay talaga tayo sa harapan ng Panginoon. Yung pananampalataya na ipinapangaral ng mga sinugo ng Diyos, ng buhay na apostol, gaya ni Pablo sa kanyang panahon. Siya ay buhay na apostol na nangangaral sa Roma, sa Galacia, sa Efeso, sa Corinto. Purihin ng Panginoon. To God be the glory. Sa panahon nila, si San Pablo ang buhay na apostol. Sa ating panahon, maswerte tayo dito sa atin, sa bansang Pilipinas. Bakit? Ang Diyos nagbangon ng buhay na apostol. Sa pangunguna ng good man of the house, the apostle of the Lord Jesus Christ. Nagkaroon ng tamang pagtitiwala sa Diyos, pananampalataya sa Diyos, tayo ng mga Pilipino, sapagkat sa ating bansa, ang Diyos ay nagbangon ng buhay na apostol. Ito ang pananampalatayang tiyak ang ating kaligtasan. Tiyak na tayo ay magiging mapagtagumpay. Anumang panganib, anumang mga pagsubok na dumarating sa mundo, magiging mapagtagumpay tayo. Praise the Lord. Mga kapatid at mga kababayan, maraming dumarating na mga pagsubok sa mundo, sa bansa na ating ginagalawan. Nagbabadya ang mga digmaan. Lumilitaw ang mga salot. Patuloy at patuloy na dumarating ang mga malalakas na mga bagyo sa ating bansa. Sunod-sunod na mga bagyo. Katatapos lang ng bagyong Christine, marami napinsala. Bilyon-bilyon ang mga napinsala mula sa mga sakahan. Halos maraming buhay ang mga nangalagas, mga namatay. Dahilan sa mga mapanganib at masama na panahon. Kaya sabi ni San Pablo sa Efeso chapter 5 verse 17, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Ang ating panahon masama. Ang ating panahon ay mapanganib. Diba? Kaya gising tayo, buong sambayan ng Pilipino. Maghanda tayo. Maaring ang mga pagsubok, maaring ang mga masamang panahon na dumarating sa ating bansa ay kalooban ito ng Diyos upang pukawin at gisingin ang mga taong nagmamataas, ang mga taong walang pananampalataya sa Diyos. Ipinapakita ng Diyos sa atin, maging sa mga pinuno sa ating bansa, na ang tagumpay ay hindi natin maaabot kung hindi tayo magtiwala sa Panginoon. Praise the Lord. Pansinin nyo, sa panahon ni Jose na siya nasa Egypt, pinagpala ang Ehipto nang si Jose ay naging administrator sa Egypt sa pamamagitan ng haring Nabucodonosor. Dahil si Jose
ay isang Israelita na sa kanyang pamumuno at pamamahala, sinamahan siya ng Panginoon. Siya ang nagdala ng swerte. Siya ang nagdala ng pagpapala sa bansang Ehipto. Bakit? Kasama niya ang Panginoon. Kung ang buong sambayanang Pilipinas ay magpakumbaba sa Diyos, manumbalik sa Diyos, gumising sa katotohanan at talikuran ang pagsamba sa Diyos na mga patay, na walang buhay, may mata hindi nakakita, may ilong hindi nakakaamoy, may tainga hindi nakakarinig. Ang bansa natin ay magiging dakila. Kaya sabi sa Kronika 7:14, kung ang aking bayan na tinawag sa aking pangalan, dumalangin sa Diyos at magpakumbaba, idinggin nga sa langit at ipapatawad ko ang lahat na kanilang mga kasalanan. Gising tayo, buong sambayanang Pilipino. Praise the Lord. To God be the glory. Napakalakas. Super typhoon ang parating na bagyo sa ating bansa. Signal number 4, signal number 5. Maaring ito ay kasing lakas ng bagyong Yolanda. Paano natin paghahanda nito? Paano natin sasalubungin ang masama na panahon na ito? Natiyak natin ang ating buhay ay ligtas. Natiyak natin ang ating buong pamilya ay ligtas sa mapanganib na panahon ito. Una, kinakailangan mayroon tayong buong pananampalataya sa Diyos na dakila. Praise the Lord. To God be the glory. Tanggapin nyo ang pananampalatayang ito. Ito ang tama, pure na pananampalataya na ipinapangaral ng mga sugo ng Diyos. Praise the Lord. Sa pamamagitan ng inyong pakikinig ng salita ng Diyos na aking ipinaglilingkod sa inyo. Sabi sa Romans chapter 10 verse 17, kaya nga ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa gabing ito, kung dinirinig ninyo ang mga mensaheng ito na aking ipinaglilingkod sa inyo, magiging tama ang inyong pananampalataya. Praise the Lord. At sa pamamagitan ng pananampalataya, ligtas kayo sa masama na panahon. Ligtas kayo sa bagyo. Ano pa? Hindi lang kayo ligtas sa masama na panahon, sa bagyong Pepito. Ligtas pa kayo sa kasalanan. Ang tao araw-araw nagkakasala. Diba? Pero pag kinilala nyo, sinampalatayanan nyo ang Kristo na siyang ating Panginoon at tagapagligtas, ligtas kayo sa kasalanan. Palalayain kayo sa kasalanan. Sabi sa aklat ng Juan, John chapter 8, verse 32, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Kilalanin nyo ang katotohanan na aking ipinapangaral. Sino itong katotohanan? Ang Kristo, siya ang katotohanan. Siya ang namatay at muling nabuhay. Mga kapatid, at ang salita ng Diyos na aking ipinapangaral sa inyo, tanggapin ninyo na may buong pananampalataya. John 17 verse 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan.
ang salita ng Diyos ay katotohanan. 100%, 101% na ang iyong naririnig ay salita ng Diyos. Walang daya. Sapagat sabi ni Apostol Pablo sa Corinto chapter 5 verse 20, kami nga'y mga sugo ng Diyos sa pangalan ni Kristo. Kami ang tunay na mga sinugo ng Diyos sa pangangasiwa ng buhay na apostol, the successor of the good man of the house and our time. Praise the Lord. Dito sa aklat ng Juan chapter 3 verse 34, sa sulat ni Apostol Juan, ang mga sinugo ng Diyos ay nagsasalita ng salita ng Diyos. Pagka isinugo ng Diyos, tiyak kanyang ipinapangaral, pure na salita ng Diyos. Walang daya, walang kamalian, walang kasinungalingan. Ayon sa sulat ni Apostol Pablo, ako'y apostol, itinalaga ng Diyos. Sugo, nagsasabi ng katotohanan, hindi ako nagsisinungaling. Praise the Lord. Pero kung ang pangangaral ng bulang anghel ang pakinggan mo, kung ang pangangaral ng mga kapapahan ang iyong pakinggan, yan ang mga aral na punong-puno ng kasinungalingan at pandaraya, mga kapatid at mga kaibigan. Praise the Lord. To God be the glory. Pag sinampalatayanan nyo ang Kristo na aming ipinapangaral, higit sa lahat, ligtas kayo sa impyerno sa kaparusahan na walang hanggan. Kaya sabi ni San Pablo sa mga kapatid, sa Efeso chapter 2 verse 8, sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, kaloob ng Diyos. Kami biyaya ng Diyos, tinanggap namin ang kaligtasan ng aming kaluluwa. Wala na kaming kahatulan, wala na kaming parusa, wala na kaming apoy na pupuntahan. Bakit? Tinubos ni Kristo ang aming mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang tunay na iglesia na may buhay na apostol, yan ang iglesia na sa kalipunan at grupo ng mga ligtas. Wala nang parusa, wala nang kahatulan. Romans chapter 8 verse 1. Sapagkat tayo mga anak ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ano pa ang isa sa kaparaanan ng Diyos upang mapaghandaan natin ang masama at mapanganib na panahon? Pangalawa, dapat tayo ay manalangin sa Panginoon. Hindi lang tayo nananalangin dahil may darating na masama na panahon. Signal number 4, signal number 5 na bagyo. Pagka wala ng masama na panahon, hindi na tayo nananalangin. Yung iba maaring sumasamba dahil may problema, may karamdaman. Sumasamba dahil may darating na masama na panahon. Pero pag wala na uli silang panahon para sa Panginoon. Kaya mga kaibigan, sa gabing ito, naway ang mga panganib at masama na panahon na ito ay magiging paraan ng Diyos para hanapin natin ang Panginoon. Para magbalik loob tayo sa Panginoon. Ang sabi sa aklat ng Mateo chapter 11 verse 28, sabi ng Panginoon, magsiparito kayo sa akin lahat ng mga napapagal at nabibigat ng lupa. Kayo ay aking pagpapahinga. Maaring nababalisa kayo dahil may darating at mapanganib na panahon. Lalo na kung kayo ay malapit sa karagatan.
Mapanganib ang inyong kalagayan. Kayo ay nasa tabing ilog. Kayo ay nasa mababa na lugar. Diba? Pero, pangalawa, na paraan na paghahanda. Pangalawa, prayer. Prayer is power. Karanasan namin yan. Very effective ang panalangin. Anong sabi ng Panginoon sa 1 Peter chapter 5 verse 7? Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisan sapagkat kayo'y ipinagmamalasakit. Gising tayo buong sambayan ng Pilipinas. Bawat pamilyang Pilipino. Mahal tayo ng Diyos. Ipinagmamalasakit tayo ng Diyos. Kaya ano sabi? Ilagak ninyo sa Diyos. Lahat ng mga problema, lahat ng mga kabagabagan, mga kabalisahan. Diyos lang ang makakasaklulo sa atin. Ang tulong ng tao, ang tulong ng gobyerno, may limitasyon. Subalit ang tulong ng Panginoon, walang limitasyon. Kailangan lamang may puso tayo na handang magpakababa. Lumapit sa Panginoon sa pamagitan ng panalangin. Prayer. Praise the Lord. Sa lahat ng mga problema at mga pagsubok, ang solusyon, panalangin. Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. Paano sasagot sa atin ang Diyos? Kung hindi tayo nagpe-pray, hindi tayo nananalangin. Ang iba nananalangin dahil may darating na mapanganib na panahon. Nananalangin dahil may sakit. Pero sa panahon ng kasaganahan, kalakasan, mga tagumpay, hindi na kumikilala sa Diyos. Parang sinasabing, hindi na kita kailangan ng Panginoon. Dapat sa panahon ng kasaganahan, lalong pasalamatan ang Diyos. Sa panahon ng kalakasan, lalong pasalamatan ang Panginoon. Alam nyo ba, hindi lahat ng prayer ay dinirinig ng Panginoon. Ang panalangin ng mga makasalanan, karumal-dumal sa Panginoon. John chapter 9 verse 31. Sino ang dinirinig ng Panginoon? Ang mga taong mga mananamba sa Diyos. Dapat tayo maging mananamba sa Diyos. Dapat tayo magiging matuwid muna sa harapan ng Panginoon. Parang ating prayer magiging powerful, very effective sa harapan ng Panginoon. Yan ang sabi sa Santiago chapter 5 verse 16. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin ng taong matuwid. Sabihin, tayo ng mga makasalanan, dapat muna tayo magiging matuwid sa harapan ng Diyos. Pag naging matuwid ka na sa harapan ng Diyos, yung panalangin mo, sabi, malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin. Kaya itong programa na ito, for the first time natin isinagawa ito, na may palapit na malakas na bagyo. Ito ay prayer for the nation sa bawat pamilyang Pilipino. Yan. Ito ang aming misyon, to evangelize the word of the Lord, ipanalangin, hindi lamang ang buong Pilipinas. Ipinagpe-pray natin ang buong sanlibutan na dumating ang pagliligtas ng Panginoon sa lahat ng bansa. Yan. Dahil gusto ng Diyos lahat ng bansa. Dahil sa bawat bansa, may mga tupa ang Diyos. John chapter 10 verse 16.
Hindi lang sa buong Pilipinas, mga minamahal. Praise the Lord. To God be the glory. Kaya buong sambayan ng Pilipino, sa gabing ito, samahan nyo kami sa pamagitan ng panalangin. Malaki ang nagagawa ng maningas na panalangin. Mag-pray tayo sa Panginoon. Ipag-pray natin ang ating sambahayan, ang buong Pilipinas, sa darating na bagyo na ito, na super typhoon. Ingatan ang buong pamilyang Pilipino. Praise the Lord. Dahil pagka may buhay tayo, yung mga bagay na material, nariyan lang yan. Mga kaibigan at mga kapatid. Praise the Lord. Suportahan niyo po ang aming YouTube channel. Sa mga bagong viewers, huwag po natin kalimutan. Subscribe, like, at ang programa na ito ay maging pagpapala sa inyong sambahayan. Purihin ang Panginoon. To God be the glory. Kaya sa gabing ito, ako ay mananalangin sa bawat pamilyang Pilipino mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Praise the Lord. To God be the glory. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa karapatan na aking tinanggap mula sa iyo, through the apostle and the church, lumalapit kami na may buong pananampalataya. Lumalapit kami na may buong kapakumbabaan. At kami nagsisisi sa lahat ng aming mga kasalanan, lahat ng aming mga pagkukulang. Kasalanan sa isip, kasalanan sa pagsasalita at mga gawa. O Diyos, aking inilalapit ang buong sambayan ng Pilipino mula Luzon, Visayas, at Mindanao. Tulungan mo'y ingatan mo ang aming bansa. Ingatan mo ang bawat pamilyang Pilipino sa darating po na malakas na bagyo sa aming bansa. Ikaw, Panginoon, ang sumaway. Hallelujah! Ingatan mo ang bawat pamilyang Pilipino, yung mga nakatira sa mga tabing dagat, mga tabing ilog, nasa mga mababa na mga lugar. Samahan mo sila at ingatan sila, Panginoon. Ang iyong habag, ang iyong awa, dalhin mo sila sa mga lugar na kung saan doon sila ligtas, at ang iyong makaamang pag-iingat at pagkalinga, iparanas mo sa kanila. Ano man ang mga pangailangan mula sa mga pinansyal, ang sino mang may mga karamdaman, o Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, bigyan mo sila ng kagalingan. Hallelujah! Hallelujah! Ang mga walang pananampalataya, sa pamagitan ng iyong mga salita, sa pamagitan ng aming mga panalangin, magtiwala sila sa iyo na buhay ka na Diyos at makapangyarihan sa lahat, na hindi mo pababayaan ang mga tao umaasa at nagtitiwala sa iyo. Lalo higit ang mga lokalis ng iglesia sa buong Pilipinas, ang mga manggagawa mo, ang lahat ng aming mga kapatid, ingatan mo sila, Panginoon. Bantayan mo sila, O Diyos. Huwag mo silang pagkulangin sa lahat ng bagay na kanilang pangailangan. Ang mga backslider, amang banal, ipanumbalik mo sila. Tulungan mo sila na makita nila na wala silang magagawa kung wala ka, Panginoon. Ipakita mo sa kanilang kailangan nila ang tulong mo, Panginoon. Alalahanin mo ang mga mahal namin sa buhay, ang mga kapatid namin, saan man sila naroon, saan man sila dako. Samahan mo sila, ingatan mo sila.
Iligtas mo sila sa kasalanan. Iligtas mo sila sa apoy na walang hanggan. Iligtas mo sila sa kamay ng mga bulaan. Ipanumbalik mo sila at ilagay mo sila sa iyong iglesia na kasama namin naglilingkod sa iyo. O Diyos, tulungan mo ang programang ito, ang PMCC Karamuan YouTube channel. Gamitin mo ito na makapangyarihan na sa pamagitan ng channel na ito, maraming mga tao mangaligtas, maraming mga tao maidala, maipanumbalik sa iyo. Maraming mga tao makakasampalataya. Paramihin mo, Diyos, ang aming mga viewers, mga subscribers, at ang channel na ito'y magbigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa iyo. Salamat! Samahan mo kami, ingatan mo kami. Salamat, O Diyos, sa tagumpay. Salamat, tinugon mo ang aming mga dalangin. Itinataas ka namin, dinadakila ka namin. Sa pangalan ni Kristo Jesus at ng iyong sugo sa iglesia sa kawakasan ng huling araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. To God be the glory. Praise